dakilain ang kanyang ngalan. Purin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niyang langit at lupa, nilikha niyang araw at buwan, nilikha niyang mga isla at ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, rin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyamanan ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng ika-23 na linggo sa pangkaraniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, TikTok, Friends, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na mamuhay ayon sa kanyang kalooban o tumatalima sa daan ng Panginoon. Ngunit sa mga sandali na tayo ay nagkukulang, tinatawag pa rin tayo ng Panginoon na magbalik loob. Kaya hinirang niya ang kanyang mga apostol upang magpahayag ng kanyang daan. At sa mga sandali na tayo ay tumaliwas sa kanyang daan, sa kabanalan at sa ganap na buhay kasi siya, at dahil dito tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kaganahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsuupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung minsan
ang isa sa inyo'y may reklamo laban sa kanyang kapatid. Magsasakdal ba siya sa mga hukom na pagano, sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila? Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? At kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Di ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung kayo'y may usapin, idudulog pa ba ninyo ito sa mga taong di kinikilala ng simbahan? Mahiya-hiya naman kayo. Wala na ba sa inyong marunong mag-ayos sa sigalutan na magkakapatid? Ano't nagsasakdal pa kayo sa hukuman? Kapatid laban sa kapatid, at sa harapan pa ng mga taong walang pananampalataya. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi at palampasin ang pandaraya sa inyo? Subalit kayo pa ang nang-aapi at nandaraya, at sa inyong mga kapatid pa naman. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o magdaraya. Ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa karihaan ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Kristo upang
mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nananalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alpio at Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus, kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at ang mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pamaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. At ang atin pong mga pagbasa ngayon ay patungkol sa pagsabuhay ng buhay Kristiyano na pinapahayag ng mga apostol. Kaya po ang ating unang pagbasa sa unang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 11. Ito yung mamuhay na matuwid na hindi na dalhin pa sa isang hukuman na hindi naman Kristiyano at hindi naman naniwala kay Kristo at hindi naman maturing na maayos ang ilang paraan dahil pamaraan pa ng mga pagano, ay tinuturo ni San Pablo na iwasan ang pagdala sa mga sistema na hindi ayon sa pagtuturo ng simbahan sapagkat ito ay nakapahamak lang ng kailang mga kapatid at hindi maunawaan ang tinuturo sa mga doktrinang Kristiyano. Kaya ang sinabi sa kanila na nilinis sila ng Panginoong Hesus at hindi madali ang paglilinis sa kanila sapagkat binayaran ng kamatayan o pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay maligtas. At liban pa doon, hindi lang ang ating Panginoong Hesukristo na nagpakasakit, namatay at nabuhay muli. Nandoon din ang Espiritu Santo na siyang gumagabay sa lahat ng mga hinirang o mga nananalig sa Panginoong Hesus. Kaya itong mga misyonero ay tinatawag sa ating Panginoon na mga apostolis. Ang apostolis ay mula sa salitang
epistolos o ang tawag dito ay erapostolos, na ibig sabihin mga pinadala o mga misyonero. Kaya nga sa Latin ay tinatawag sila na missionaryos o missionary. Na doon naman sa original na paghirang sa kanila, sila ay may misyon na ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, ito yung hamishima. Hamishima, isang misyon na kanilang ipahayag na ipagpatuloy nila ang pagsabuhay. Una sa lahat, ang pagsabuhay ng ayon sa kautusan na tinatawag nilang Torah, dahil ang tradisyon ng kautusan ay tinatawag na Torah. Ang tradisyon na tinuturo ng mga propita, ang mga propita ay nagtuwid sa mga mali na buhay, kaya tinatawag na nabiim. At ang mga turo pa na tinatawag lang tradisyon ng kitubim o tradisyon ng kaalaman at karunungan, na kung saan ito ay dapat isabuhay. Ito yung tinatawag na hamishima. At ngayon ay ginawa ng ating Panginoon ay pumili sa kanyang mga disipulo, at mula sa disipulo na marami, pumili siya ng 12. At itong 12 ay tinatawag niyang apostoles. Nasabi pa natin kanina, mula sa salitang erapostolos, ibig sabihin, mga misyonero, upang ang 12 ay maging pundasyon sa hinirang na bayan ng Diyos. Gaya ng unang hinirang na bayan ng Diyos, na ang pundasyon nila ay mula sa 12 na tribo, na mula sa 12 na mga anak ni Jacob, ay ang panibagong bayan na hinirang ng Diyos o simbahan ay magkaroon din ng 12 na pundasyon, at ito yung mga apostoles. Kung tayo ay nabinyagan, nakatanggap rin tayo ng diwa ng mga apostol. Ibig sabihin, hindi lang po yung sinasabi ng mga apostol, tapos na, tayo rin ay nakatanggap ng diwa ng mga apostol. Ang diwa ng mga apostol ay diwa ng pagpapahayag ng mabuting balita o ebanghelyo sa paghahari ng Diyos. At ang paghahari ng Diyos ay ang paghahari ng pag-ibig, paghahari ng kapayapaan, paghahari ng kapatiran na ang lahat ay magkakaisa, na may pagtanggap sa isa't isa, na may awa at habag, dahil ang ating Panginoon ay may habag at awa sa lahat ng tao. Kaya ito yung panibagong paningin, panibagong kalakaran at panibagong sistema na pinapahayag ng 12. Hindi sila katanggap-tanggap ng mga Parisiyo, mga Iskriba, mga Sadusiyo, sapagkat mayroon na silang ibang sistema na sinusunod. At kung minsan ito pa ang makitid nilang pagtingin, ano ang Torah o tradisyon ng kautusan at paano ito sa buhay ayon sa diwa na tinuturo ng mga propita, ng mga taong tinatawag na mga rabi o mga guro at ng mga taong banal. Pero kapag tingnan po natin itong tinatawag na diwa ng mga apostol, na siya ring natanggap natin nung tayo nabinyagan, na ang ibig sabihin dito, tayo rin ay hinirang ng Panginoon, na atin pong dalhin, na atin pong ipahayag, na atin pong isabuhay ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Kapag ka ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa bawat puso natin at isipan, ang ating mga puso ay pumipintig sa pag-ibig ng ating kapwa-tao na wala tayong tinatangi, na walang pinipili, bagkos ating iniibig at minamahal, sapagkat iyon ang pagtuturo ng ating Panginoon. At ang ating pag-isip, hindi po pag-iisip gaya ng sinasabi ni San Pablo na kung ano-anong mga kasamaan ang pag-isipan, kung minsan ay dalhin pa sa hukuman. Kailangan natin ang panibagong isipan na tayo ay magkakapatid sa isa't isa.
At dahil magkakapatid sa isa't isa, mas gusto natin na mamuhay sa kapayapaan na sa mga Hudyo, ito'y tinatawag nilang shalom. Ang shalom, hindi lang po yan ordinaryo na kapayapaan. Ang shalom ay isang pagkakaroon ng kaayusan, pagkakaroon ng pagtanggap sa isa't isa, pagkaroon ng kapatiran na nagkakaisa para sa pagyabong ng sambayanan na ang lahat ay gumagawa ng mabuti tungo sa adhikaing mabuti upang ang lahat ay magkaroon ng eksperyensya na ang Diyos ay ang sentro ng buhay. Ang Diyos ay siyang kabuluhan o kahulugan ng buhay, na ang Diyos ay siyang gabay sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating mga plano, at sa lahat ng mga tunguhin natin sa buhay. Kapag ito'y ating ginagawa, ang ating natanggap na diwa ng pagiging apostol, nung tayo nabinyagan, tayong lahat ay maging masigasig sa pagpapahayag ng ating panampalataya sa ating kapwa-tao at ngayong panahon, sa modernong panahon, na tinatawag pa nila postmodernong panahon, na mayroon ng artificial intelligence o AI, na kung minsan ang lahat ng mga makina ay sarili nang nag-iisip at tinitingnan ang lahat ng mga programa natin ay nailagay na sa iba't ibang mga apps o mga tinatawag na mga bagong teknolohiya at mga pamaraan sa internet, na kung saan ito ay may malaking hugot sa modernong panahon, may malaking impluwensya sa mga kabataan at panibagong tubo, may malaking impluwensya sa lahat ng tao, lalo na sa kanilang hanap buhay at sa kanilang iba't ibang mga pamamaraan sa pamumuhay. At dahil dito, malaki ang impluwensya ng internet, ng tinatawag nating panibagong teknolohiya, na kung saan ang ating pagtingin sa Ebanghelyo ay dapat tingnan sa modernong panahon. Ginagamit natin halimbawa ang iba't ibang mga programa at mga apps at mga sites at mga tinatawag nating mga social media na halimbawa kagaya ng Facebook, kagaya ng yung X o dati ay Twitter, o kagaya halimbawa ng YouTube. Pero kung minsan, kapag katingnan po ninyo, napakarami pong mga programa doon ay hindi na po natin makontrol. Kaya kung minsan makita doon sa YouTube, may mga misa sa Quiapo, pero yung mga luma na mga misa ay kanilang inilagay sa mga panibagong mga ipinahayag na ito ay misa sa ngayon, dahil out of control po tayo sa social media, dahil ito ay kinukontrol, hindi po sa ating sarili, ay mayroon na pong mga pamaraan ang tinatawag na internet o tinatawag na social media na hindi po makontrol sa galaw natin. Pero ito ang ating kailangan sa ngayon, na kung tayo ay maghatid ng mabuting balita sa ating kapwa-tao bilang mga apostol, kinakailangan nating i-control din ang ating pagtingin sa social media. Huwag tayong padala sa mga laro, sa mga kung ano-anong mga kinumalingan ng mga kabataan na iba't ibang mga pinopost nila dahil nagagalak sila na kung ano-anong mga pinapakita na mga imahen at data, na kung saan napalayo sila sa kanilang pamilya, napalayo sila at hindi na maayos ang ilang pagtrabaho, at higit sa lahat, napalayo sila sa oras para sa Panginoon. Tayo na makakita nito, kailangan natin na ang Diyos ay may esensyal pa rin na bahagi ng buhay. Kapag makita natin na ang Diyos ay may esensyal na bahagi ng buhay, lahat ng mga modernong mga teknolohiya at pamamaraan, pwede rin nating ibagay upang magdala ito ng mensahe sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ito yung tinatawag natin diwa ng pagkaapostol. Ang diwa ng pagkaapostol ay diwa na kung saan hinayaan natin ang Espiritu ng Diyos na
ang moderno na mga teknolohiya, mga gamit, ay magdala din ng mensahe ng Diyos. Simulan po natin sa ating sarili. Simulan po natin sa ating pamilya. Kapag ka doon po tayo nagsisimula, itong diwa ng pagka-apostol o mga misyonero, mga pinadala ng Panginoon sa paghatid ng mabuting balita at pagsabuhay nito ay unti-unti pong magkaroon ng pagsabuhay at pag-practice sa lahat ng tao sapagkat lahat tayo ay kumikilos para sa Diyos. Ang Diyos ay parang tinatabunan na ng mga moderno na natuklas sa modernong panahon pero hindi po makadaig sapagkat ang mga pamamaraan na moderno maaari rin nating gamitin sa pagdala ng mensahe ng Diyos. Kaya pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Pag mahal tayo ng Diyos, dalhin natin ang Diyos kahit saan man tayo. Ipahayag na ang Diyos ay siyang kabuluhan at sentro ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos bilang kanyang hinirang upang sundin ang kanyang kalooban. Malangin tayo ng may pananalig sa Diyos na nagnanais na ang kanyang bayan ay maugitan para sa sandaigdigan. Atin pong itutugon, Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan sa pamamagitan ng Santo Papa at ng mga obispo naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas naway gabayan ang ating bayan para sa kasiguruhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo naway magsumikap at maging tapat sa ating bukasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga matatanda, may sakit at nalulumbay, naway matagpuan ang presensya ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Diyos, narito kaming nanalangin upang gawin ang kalooban mo. Tagamin mo nawa kami sa pamagitan ng iyong buktong na anak. Siya na buhay at naghahari magpakailanman. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin ni batid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming maalay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapaninto na yung marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at ng loob, ang tayo ni kamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya iwastong lubos, siya ipinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya isa namang helsi siya awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan niyong Espiritu ng banal na makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kosang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati ngayon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pating kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos at turo ni Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay yung pinalalakas at yung binubuhay. Paginapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng anak na para sa amin, sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw
sa tahanan ng ating Poong Hesus Nazareno. Kami narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform, kayong mga nakiisa sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang chapels at grupo. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong at donasyon in cash or in kind sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng mga tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magbigay sa inyong biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Tayong lahat ay tinatawag ng ating Panginoon na maging bahagi sa misyon na ipahayag natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay, hindi lang sa salita, bagkus sa gawa at sa buhay natin, upang ang Diyos ay maging sentro ng buhay ng bawat at puso ng bawat tao. Ngayon na po ang pagbasbas. Nangyari po lamang ito sa bagya, mga ibagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahen, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang mga karamdaman. Sa pagitan ng benisyon nito na maalala ang pangakon sa binyag na ikaw, ikling ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka